Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by John Tanyedo. In-interview, nagsasalita si PBBM, in-interview siya. Grabe yung kanyang da. Kaya ang kwan nito is stuttering effect of Pulburon News. Ganun ang pakinggan natin. Grabe. Ang sinasabi niya, nalulungkot daw siya sa nangyayari sa Senado ngayon. Yan. Cannot figure out bakit nagkaganito. Paano nangyari? Paano tayo napunta rito? We're the best description I can have is that that is exactly the opposite from what we're trying to achieve. We're trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can Ulitin natin with their future during this time of an Ulit. I talked to my wife, we cannot figure out bakit nagkaganito. Paano nangyari? Paano tayo napunta rito? We're the best description I can have is that but that is exactly the opposite from what we're trying to achieve. We're trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people Sama lang. plan ahead for their future. I talked to my wife, we cannot figure out bakit nagkaganito. Paano nangyari? Paano tayo napunta dito? We're the best description I can have is that but that is exactly the opposite from what we're trying to achieve. We're trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people We're trying to achieve stability. Maniwala ka dyan. Tell it to the Marines. Stability ko, no? Nung una, ang ganda ng simula ng administrasyon ito. Yung political capital nila, niya, dahil presidente siya. Nung maganda pa ang relasyon nila sa Duterte. Napakalaki. Sila yung, in history, BBM Sara ang may pinakamalaking margin of win sa kalaban nila. Kung ginamit lang niya yun, kinapitalize niya yan for good. Maganda ka na, stable tayo. Bakit nagkakaroon ng political instability? Dahil kay pinsan, yung sobrang ambisyon ninyo na kayo na lang namahala, nag-People's Initiative kayo noong 2024 para kayo na lang. Tapos sabi nyo, we dream of stability. We were not born yesterday. After that, ano pa? Impeachment. Sinimulan nyo ng impeachment. I am against impeachment. Sabi niya. Nang pumirma sa impeachment complaint, anak niya. Kapanipaniwala na against siya. Kaya sabi ni Congressman Edgar Erice, itong impeachment kay VP Sara is a grand design of the Marcos Jr. administration para mawala si VP Sara sa 2028. Kasi natatakot ang Marcos Jr. administration. According to Congressman Edgar Erice, pag manalo si VP Sara, dalawa lang ang mangyayari sa kanila. Marcos Jr. administration. Either makulong sila or mag-exile na naman. Kaya yan. Dahil sa impeachment, nagkakagulo. Ano pa? Flood control scandal. Malapit na naman ang SONA. Nakakabilib. Akala ko, tutuhanan na. Mahiya naman kayo! Nung una, 5,500 flood control project. Pinapalakpakan. Yun pala. Mahiya naman kayo! Tinatanong nung una, nasaan ang flood control? Nandyan, na-overwhelm lang. Nandyan, climate change lang. Nandyan, nabangga lang ng barko. Nandyan, malakas lang ng hangin. Dami. Ngayon, nasaan ang investigasyon ninyo? Wala. Kaya itong nangyayari sa Senado ngayon, bakit nagkakagulo? Dahil ayaw nila na matuloy ang flood control hearing. Gusto nila
Sa impeachment ni VP Sara, kakampi nila ang mag-resign. Kaya nagkakagulo ang Senado ngayon. Mabuti na lang at nandyan pa rin si SP Cayetano at yung 12 nilang kasamahan. Kaya hindi pa nila makuha full control ang Senado. Once na nakuha nila, example, magdasal tayo na hindi sana matuloy. Once na may kumalas pang isa sa grupo ni Cayetano, wala na. Last bastion of democracy natin, Senado, wala na. Sunod-sunuran na lang sa gusto ng powers. Pinaka-the worst na ginawa nila, bakit tayo nagkakaroon ng political instability? Yung ginawa nila kay Tatay Digong natin na group effort. Nung una, we will not cooperate with ICC. Yun pa, green of effort, pinasakay pa ng chartered flight, tayo ang gumastos, binayaran natin, dating presidente, isinurrender ng administrasyong ito. Do you expect stability sa ganyang ginagawa? Kaya, God save the Philippines, sabi ni VP Sara. Tama po. Dasal po tayo sa Panginoon na sana mag-intervene siya at huwag naman sanang lumala pa ang sitwasyon at lalong kawawa ang mamamayang Pilipinas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.